Pinas, narito po tayo ngayong tanghali sa SM Mall of Asia para sa NCR Plus 8 Commitment Ceremony and Symbolic Vaccination ng mga A4. Tinatayang nasa 35 milyong katao ang kabilang sa A4 kung kaya't matuturing na game changer po ang nangyaring bakunahan natin ng priority group na ito. Hudyat ito ng muling pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas. Nag-umpisa na po kanina lamang ang pagbabakuna dito sa SM at may tinatayang 50 miyembro ng A4, kabilang po ang 7 miyembro ng Malacanang Press Corps ang nabakunahan na. Sino pa po ang bumubuo ng A4 o eligible para sa maging A4? Sila ay ang mga workers sa pampubliko at pribadong sektor, mga nasa informal sector, kasama mga self-employed at mga nagtatrabaho sa mga pribadong pamamahay. Dalawa po ang kriteria ng A4. Una, kinakailangan nilang physical mag-report sa trabaho. Pangalawa, kailangan ay deployed o naka-assign sila para gumawa ng fieldwork. Nahahati sa dalawang phases ang distribution at administration po ng mga bakuna para sa A4. Phase 1 po, A4 workers sa NCR Plus 8. Phase 2, A4 workers sa labas ng NCR Plus 8. Sa mga sitwasyon na limitadong supply ng bakuna, po pwedeng unahin ng A4 workers na nasa 40 to 59 years old bago ang mga nasa 18 to 39 years old. Magandang balita po, dumating ang latest shipment ng bakuna na naglalaman ng 1 milyong doses ng Sinovac kahapon, June 6. Kabilang ito sa 5.5 million doses na Sinovac na inaasahan natin na madideliver ngayong buwan ng Hunyo. Ayon sa NTF, mahigit na 10 milyon na iba't ibang anti-COVID vaccine brand ang inaasahan nating darating ngayong buwan ng Hunyo. Mamaya ay makakausap natin si Secretary Galvez para magbigay detalye tungkol dito sa mga bakunang parating sa buwan ng Hunyo. Kanina lamang ay narinig ang mensahe ng Pangulo sa NCR Plus 8 Commitment Ceremony and Symbolic Vaccination of A4 kung saan kanyang sinabi na, and I quote, "We can now see the light at the end of the tunnel as the vaccine shipments have started to arrive in bulk. With the start of our mass vaccination program, the A4 priority category, our workers in both public and private sector will have an added layer of protection against the disease." Dagdag pa ng Pangulo, ang pagbabakuna ang ating only way forward para malampasan ang pandemya. Ngunit hindi solusyon lamang ang pagbabakuna alone. No? Paalala ng Pangulo, kinakailangan pa rin natin mag-observe ng minimum health standards, mask, hugas at iwas. COVID-19 updates naman po tayo. Meron po tayong 7,228 na mga bagong kaso ayon po sa June 6 datos ng DOH. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga medical front workers at patuloy pong tumataas ang mga gumagaling. 93.6 ang gumaling mula po sa coronavirus. Nasa 1,188,243 na po ang bilang ng mga nakarecover. Samantalang malungkot naming binabalita na 21,898 na po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakakiramay po kami sa mga naulila, nasa 1.72% po ang ating fatality rate. Kamustahin naman po natin ang kalagayan ng ating mga ospital sa Metro Manila at buong Pilipinas. Sa Metro Manila, 51% po utilize ang ating ICU beds, 40% utilize ang ating isolation beds, 36% utilize ang ating ward beds, 34% utilize ang ating ventilators. Sa buong Pilipinas, 58% po ang utilize na ICU beds, 48% utilize ang ating isolation beds, 49% utilize ang ward beds, at 38% utilize po ang ating ventilators. Marami po tayong kasama ngayon. Katabi ko po si Secretary Duque ng ating Department of Health, Secretary Lopez, si Margo na representante ng ating private sector. Dito naman po ang aming mayor dito sa Pasay City, Mayor Calixto. Kasama po natin ang ating vaccine czar, Secretary Galvez, at ating chairperson Abalo. Siguro maikling pambungad na salita si Secretary of Health. Sir, marami raw pong namimiss yung kanilang second dose. Ano po mensahe natin? Well, unang-una, magandang umaga po sa inyong lahat sa ngalan ng Department of Health at ang Interagency Task Force. Kami po ay nagagalak na sumaksi sa atin pong rollout. Ito pong symbolic vaccination ng A4 dito po sa NCR Plus 8. At naging matagumpay naman po ang pagganap
ng symbolic vaccination ngayon na umaga at nagpapasalamat po ako sa mga bumuo ng programang ito at ang pamahalaan lokal ng Pasay City at ang mga kinatawan ng ating pong pribadong sektor, ang mga ngalakal, ang mga industriya na nagkaisa po para maging katuwang ng ating pong gobyerno sa pagsulong ng ating pong makasaysayang at talaga pong napakamahalagang public health program at ito po yung ating National Anti-COVID Vaccination Program. Ano po? Kanya yung binanggit ni Kalihim Harry Roque patungkol daw doon sa 117,000 na hindi nakakuha ng kanilang ikalawang dose ng bakuna, ay hindi po natin sasabihin problema dahil yan naman pong mga hindi naturukan ng ikalawang dose ay pwede pa rin po na magpaturok. Sila lang po ay makipag-ugnayan sa kanila pong pamahalaan lokal at ang kanila pong mga City Health Office, ang mga iba pang kanilang opisyal, pagkalusugan, ay mag-i-schedule ng inyo pong second dose. Kanya wala pong problema, 7% lang po ang hindi nakakuha ng second dose. Kanya wag po natin kakalimutan, mahalaga po ang kompletong bakunahan. Hindi po uubra na isang beses lang po tayo magpapabakuna. Huwag lang kung ang pinag-uusapan natin ay yung isang klase ng bakuna na sa isang dose okay na. Pero dito, kailangan kumpletuhin ho natin para mataas ang level ng proteksyon na ibibigay po nito laban sa severe COVID, severe and critical COVID cases. Panlaban po na makakasiguro tayong maiwasan ang hospitalization at mahigit po sa lahat ay maiwas ang pagpanaw. Yan po ang mga mahalagang halaga ng ating pong vaccination program. Salamat. Maraming salamat, Secretary Duque. Ang ating host po ngayon, ang mayor ng aming dito sa aming syudad ng Pasay. Pangalawang makasaysayang event na po ito sa bakuna na ginaganap dito sa Pasay. Yung una po, yung inauguration ng pinakauna at kaisa-isang giga vaccination center dito rin po sa SM MOA at syempre ngayon po yung A4. Si Mayor Emmy Calixto Rubiano, kanina po may binubulong kayong mabuting balita na estado ng COVID dito sa ating syudad ng Pasay. Ano po yung mabuting balita? Thank you, Sec. Magandang tanghali po muli. Una po, nagpapasalamat kami sa atin pong IATF, NTF, COVID-SAR vaccine, sa MMDA, sa aking Big Brother, Secretary Duque, sa lahat po ng nagtutulong-tulong para po maging successful itong vaccination program ng Pasay Back to the Future. At syempre sa family ng C, dahil po sa pagtutulungan dito po ng private and public sector. Alam po ninyo, kanina nababanggit ko kay Secretary Harry Roque na dito po sa Pasay, 50 na lamang po ang ating COVID cases na active. At ang bago, 6 at ang recovered, 11. At sa utilization naman po ng ating bakuna, kami po, according to the DOH data, ang Pasay po ang nanguna kasi po 85% utilization po kami dito sa lungsod ng Pasay. At sana po umaapil pa po kami na talagang sana magtulungan palalo at ang ginagawa namin, aggressive po talaga. Puwera po sa nakapost ito sa PIO page ng Pasay, FB. Meron pa po kaming barker system na umiikot sa buong lungsod ng Pasay. Ilan po yung sasakyan na yan para paalalahanan ang mga kukuha ng second dose. At syempre po sa tulong ng mga barangays, gayon din po pati political leaders, kinuha na rin namin para mag-ikot, pati contact tracers, pag tinitignan nila yung mga case findings, talaga pong sinasama na rin namin yung second dose na kailangan kumuha pa
At ganun din po lahat ng public address system ng aming barangay na 201 pinagagana para po magpaalala hindi lang sa kanilang second dose, kundi mag-ingat at lalo po maging mahigpit sa pagpapatupad ng minimum health protocols. Dito po nilocalize yung BIDA solution, nagkaroon ng EMI habit. Kaya maraming pong salamat sa lahat ng tao na nagtutulong-tulong at syempre sa national government, sa pamumuno ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, sa aking mga katuwang sa tapat na paglilingkod sa lungsod ng Pasay and sa private sectors po. Maraming salamat. Huwag tayong magkampante. Kahit mababa po ang case sa Pasay, kailangan pa rin natin gawin ang EMI habit at syempre, magpabakuna po tayo. Kahit anong brand ito, anong efficacy. Sabi nga po, importante na unahan natin ang COVID sa ating katawan. Magkaroon tayo ng proteksyon sa pamamagitan ng bakuna. Let's get back to the future. Thank you po. Maraming salamat, Mayor Calixto Rubiano. Kasama rin po natin ang Department of Trade and Industry Secretary, Secretary Lopez. Sir, A4 po, sinimulan na nating bakunahan. Ito po mga trabahante. Ano po ang mensahe ng DTI? Thank you, Secretary. Masaya kami sa economic sector dahil mababakunahan na at last yung ating economic frontliners. Ang maganda po dito, tulad ng in-explain nyo kanina, na-expand natin yung definition. Practically all workers. Lahat na po masasama. Hindi po dati na may ilang listahan lamang. Ngayon ay expanded na, kaya yun po ay malaking tulong sa ating mga economic frontliners. Lalakas ang kumpiyansa nila sa pagpasok, yung exposure nila sa public transport, sa workplaces, mawawala na at mababawasan ng pangamba. Kaya ito ang sinasabi namin na shot in the arm, na kailangan talaga ng economic frontliners at kailangan din ng ating ekonomiya. Para yung nakikita nating improvement sa mga signs of recovery ay magtuloy-tuloy na at hindi na pa hinto-hinto. Tuloy-tuloy na tayo dahil ang ating ekonomiya has really a good solid economic fundamentals. Kailangan lang talaga mawala itong epekto ng pandemya. At ito'y mawawala kung lahat po talaga tayo ay magpapabakuna. At nakikita po natin dito po sa A4 ay marami talagang gusto magpabakuna. At dito po magkakaroon tayo ng tsansa na maabot yung tinatarget po nila Sec Duque, Sec Galvez, Sec Dizon na 500,000 jobs a day na pagbakuna. So ito po para kasi kailangan mo talaga daw malawak na sektor. And with that, Sec Harry, nakikinita natin na tuloy-tuloy na yung ating proseso ng recovery. At saka yan, later on, pag-uusapan natin siguro ano pa yung mga pwedeng benepisyo ng mga nabakunahan para talagang manumbalik ang sigla ng ating ekonomiya na isa sa pinakamalakas dito sa ating region. Thank you. Salamat, Secretary Lopez. Kasama po natin ngayon ang ating vaccine czar, Carlito Galvez. Sir, simula na po ang A4, 35 million po sila. Ano pong aasahan nating delivery ngayong buwan ng Hunyo at mga darating pang buwan? The floor is yours, Secretary Galvez. Ang magandang balita po, talagang dadagsa na po ang bulto ng ating mga bakuna. Nung yesterday, Sunday, dumating na po yung 1 million ng Sinovac. Ito po yung inaasahan natin na from 2 million na delivery nung last month, ang Sinovac po ay magde-deliver sa atin ng 5.5 million. At natutuwa rin po kami sa COVAX dahil tumaas din po yung delivery niya ngayong buwan na nung dati 2.2 million, ngayon magiging 4.2 million. So all in all, folks, makaka-receive po tayo ng 30 to 40 million this coming June, July, and August. Malaki ang bulto na makukuha po natin talaga doon sa August, more or less 17 million. Pero ngayon pong June, makakatanggap po tayo ng 10 to 11 million. At yun po ang inaasahan natin na sa pagbubukas ng A4 and later A5, marami na po tayong mabakunahan at in-expect po namin na talagang ma-bridge natin yung ating expectation by coming July na meron tayong more or less 400 to 500 jobs per day and then later, fourth quarter, 740 jobs per day. Yun po ang ating objective na magkaroon po tayo ng population protection by end of the year. Maraming salamat po.
Okay. Well, kung nandyan na po ang bulto ng mga bakuna, ang tanong, kaya ba ho natin iparating yan sa ating mga kababayan? Unahin ko muna po si Chairman Abalos. Sir, nandito na po ang bulto ng mga bakuna, 35 million A4 sinimulan na. Ano po ang kahandaan ng mga lokal na pamahalaan na ibakuna po ito sa kanilang mga constituents? Magandang tanghali po, Spokes Harry, at sa mga aking mga kasama na dito at sa inyo pong lahat. Unang-una, yung pong tanong ni Sec Harry ay handang-handa na po ang Kalakang Maynila rito. As of now, pinakuha ko yung data sa MMDA, nakapagbakuna na po ng kulang-kulang 1.625 million for the first dose at 613,000 for the second dose ang Kalakang Maynila. Ganun po ka-efficient ang ating mga alkalde, ang mga medical frontliners sa baba. To give you an example, noong pong Abril, ang ating bakuna ay 1.5 million. Just a comparison. At magandang binalita ni Secretary Galvez, itong Hulyo, ang kanyang projections, itong Hunyo ay magiging 10 million. You could just do the math kung kaano kabilis, no? From 1.5 to 10 million, ilang pang sites ang kakailanganin, ilang pang manpower ang kakailanganin. Pero wag ho kayo mag-alala sa Metro Manila dahil ang ating mga mayors, ang DOH, ang team, no? Ang team Pilipinas talagang pinaghandaan po lahat ito. At yung mga darating na bagyo pa, pinaghandaan na rin po lahat po ito, no? So everything is in order po, Spokes, no? Pangalawa, kami nagpapasalamat at nabuksan na rin po ang A4, unang-una para sa ating manggagawa, pero higit sa lahat na rin po para, alam nyo, yung A1, A2, and A3, talaga sinisimot na po iyan, no? Talagang ang mga alkalde po natin, they've got innovative ideas. Sinusundo sa bahay, yung iba binabahay-bahay, no? Pero kamukha na napag-usapan, magkakaroon talaga ng express lane para sa kanila to give way to the A4. At pangatlong punto ko po ay itong araw talagang, alam nyo, hindi lang ang A4 eh. We are celebrating the cooperation between the government and the public sector. Nakita nyo naman kanina yung halige ng mga ng ekonomiya natin, ng mga negosyante na dito kanila lahat, no? So nakakatuwa, ang dami ng bakuna, lahat very efficient, nakakatulungan pa ang lahat, ang pribado at gobyerno. Talagang napakaganda nitong araw na ito. Maraming salamat po, Spokes Harry. And last but not the least, we have a representative from the private sector. Alam niyo po, mga kababayan, itong ating vaccine program po ay isang perfect example ng public-private partnership, no? Dito po sa roll-out nating bakuna, yung logistics ay humingi po tayo ng tulong sa ating pribadong sektor. At syempre po, ang pribadong sektor ay bumili rin ng bakuna para sa kanilang mga empleyado sa pamamagitan ng tripartite agreement, no? Sa panig ng pribadong sektor, sa panig po ng national government, at sa panig po ng NTF. So ngayon kasama po natin Margot Torres bilang representante po ng private sector, pero bago po siya magsalita, I reiterate, thank you to the private sector for the cooperation they have extended, lalong-lalo na po dito sa ating vaccination program. The floor is yours, Margot Torres. Thank you. Magandang hapon po, Secretary Roque and our dear secretaries. Napaka-importanting araw po ito para sa private sector. Nire-respeto po ng private sector yung ating prioritization. At today, magsisimula na po sa A4. Kaya masayang-masaya po kami. At ang aming mga empleyado, ang mga manggagawa, meron ng opportunity na makuha ang kanilang bakuna para pag pumasok sila sa trabaho, wala na po yung pangamba. Andito po kami sa private sector na tuloy-tuloy natutulong sa IATF, sa NTF, when it comes to demand generation. Tuturuan po namin ang aming mga empleyado tungkol sa benefits at kahalagahan na magkaroon ng bakuna at ang pangalawang dose na sinasabi nga po ni Secretary Duque. Nagpapasalamat po ang private sector kay Secretary Galvez sa kanyang hard work sa pagkuha ng supply at inaabangan din po namin yung supply na pre-procure ng private sector through the tripartite agreement. Thank you very much, Secretary Roque, for the opportunity to share how the private sector feels. Thank you, Margot. Pumunta na po tayo sa ating open forum.
kasama po natin ngayon ang ilang mga miyembro ng Malacanang Press Corps live. Excited po ako dahil this is the first time na nakasama natin ang at least 7 Malacanang Press Corps members, 8 kasama po ang presidente ng Malacanang Press Corps live in a press forum. So ang mag-moderate po dito sa SM is Mela Lesmoras of PTV4, pero ang mga questions po na galing sa ibang miyembro pa ng Malacanang Press Corps will be read by Yusek Rocky in PTV4. Go ahead, Mela. Hi, good afternoon po, Secretary Roque at sa iba nating kalihim. So sa ngayon po, simulan ko po ang pagtatanong ng mga Malacanang Press Corps dito sa ating aktibidad ngayong araw. Secretary Roque, unahin ko lang po kasi yun nga mula sa private sector at public sector, marami nang nag-aabang kung kailan sila mababakunahan. So sa ngayon, ano po yung napag-usapan particularly ng IATF? Gaano kaya karami yung mababakunahan today or sa mga susunod na araw? Sino po ba particularly yung mga priority nating mausimulan sa A4? Well, bagamat nagsimula na po tayo ngayon ng A4, yung A1, A2, A3, pwede pa rin po kayo magpabakuna. Okay? Lalong-lalo na po yung ating mga senior citizen at comorbidity, medyo mababa pa po yung porsyento ng mga nabakunahan. Meron po tayong express lane para sa inyo, no? Dalhin nyo lang po inyong senior citizen card o di naman kaya yung medical certificate na nagpapatunay na meron kayong comorbidities at maski bukas na po ang A4, pwede pa rin kayong magpabakuna. Now sa A4 po, siyempre po, depende rin yan, no? Na doon sa mga number 1, nagre-register po, no? Sa kanilang mga lokal na pamahalaan, kailangan mag-register po. Bagamat meron ding mga ilang vaccination centers na lalaan ng ilang mga bakuna para sa mga walk-in. Pero sa ngayon po, ang sabi nga ni Secretary Galvez, wala po tayo ngayong problema sa supply. Kung ilan, well, depende po kung ilan ang magre-rehistro at magpapabakuna, mas marami po ay mas mabuti. Opo. Secretary Roque, quick follow-up lang po. Nabanggit nyo kanina na if limitado lang yung supply, priority may be given to 40 to 59 years old pagdating sa A4. Pero linawin lang po natin, kung hindi naman, kung marami namang slot, pwede pa rin naman pong magpabakuna yung nasa mas batang edad. Tama po ba, Secretary? Tama po yan. Kung hindi naman po problema ang supply ng bakuna, lahat po ng A4 ay mabibigyan din. Opo. Sa ngayon naman po, depende yung supply sa dami rin na magpapabakuna. Pero ngayon po, we can accommodate kung sinong gusto. Opo. At panguling tanong na lamang po, Secretary Roque, may public address po ba mamaya at ano-ano yung inaasahang agenda kung sakali? Meron pong public address si Presidente mamaya. At as usual naman po, ang kanyang public address nakatutok muna sa COVID-19. Okay. Maraming salamat, Secretary Roque. Ngayon naman po, mga Meron bang gustong idagdag si Secretary Duque at saka si Secretary Galvez? Gusto ko lang po, maraming salamat, Spokes Harry. Gusto ko lang pong bigyan diin at paalala po sa atin mga katuwang na pamahalaan local chief executives na kung pwede po na dahil nga hindi pa sapat ang bakunang dumarating at kung ano yung dumating sa A4 category, pwede pong unahin muna yung 40 to 59 years of age. Para kasi na malinaw po yan sa mga malaliman pag-aaral na yung pong habang tumatanda na mga grupo ng mga ating prioritization, sila pa yung talaga naapektuhan ng COVID. Diyan po nang gagaling ang pinakamalaking porsyento ng mga na pumapanaw o tinatamaan ng nakamamatay na komplikasyon ng COVID-19. Kaya napakamahalaga po, let's prioritize within A4 those within the 40 to 59 years of age. Salamat po. Secretary Galvez, meron kayong gusto idagdag? Okay na. Okay. Secretary Roque, sorry, isang pahabol na lang po sa private sector and even the secretaries can answer. Tatanong ko lang po kung ano yung napag-usapan ng agreement sa ating mga manggagawa. Kasi may mga ibang issue na ikakaltas sa sahod, yung bakuna. Once and for all, pwede po kaya itong malinaw kung ito'y talagang libre or may internal agreement po sa mga kumpanya? Margo? Okay, ang private sector po binibigay po ng libre sa empleyado, yung bakuna. At alam naman po natin na ang workers pwede pumunta sa kahit anong LGU para mag-sign up at alam din natin na sabi ni Secretary Galvez na ang bakuna po ay libre.
Okay, thank you so much po, Ms. Margo. Now po, Secretary Roque, kay Yusek Rocky naman po para sa mga iba pang katanungan naman ng ating mga kasamahan. Bago tayo magbalik ulit sa on-ground. Yusek Rocky, go ahead please. Yusek Rocky, go ahead please. Yes, thank you, Secretary Roque and Mela. Basahin ko lang po ang tanong na ating kasama sa media pa rin mula kay Chris Jose, Remate at Jenaline. Kabiling na Manila Bulletin para po kay Secretary Galvez. Maaari niyo po bang ipaliwanag na mabuti yung nabanggit po ninyo sa isang ulat na ang mga health protocol sa mga nakapagpabakuna na kontra COVID-19 ay posibleng luwagan na ng pamahalaan? Paano po ninyo malalaman kung ang isang individual ay bakunado na o hindi? Ang pagpapaluwag po ba ay para sa barangay o individual at maaari pa bang makasama rito ang hindi pagsusuot ng face shield sa mga public places? Secretary Galvez. Ang tanong uli is bigyan linaw yung pagluluwag sa mga individual na nabakunahan na. At ano yung mga pagluluwag na po pwedeng ibigay? Yun ang tanong, Yusek Rocky, correct? Yusek Rocky, Tari. yun ang tanong, no? Tari. Nako, meron tayong connection Yes, problem. Secretary, yun po yung tanong. Okay, yun po yung tanong, Secretary Galvez. Pinag-aaralan po natin sa IATF yung pwede pong tinatawag na pribileyo ng mga taong nabakunahan. Especially yung nakita natin sa mga ibang bansa, nakikita natin na binibigyan ng leeway yung mga ibang mga nabakunahan, especially yung mga elder. Sa Israel, ang ginagawa nila, yung mga elderly na 65 and above, pagka once na na-vaccinate na, they can go to the to the different stores and they can go out. So yung mga hindi bakunado, talagang kinukulong. Hindi sila pinalalabas. And every 3 days, sinuswab sila. So yun ang requirement na ginagawa ng mga ibang bansa. At nakikita natin na in order to motivate our seniors and also our people with comorbidities, kailangan talaga bigyan natin ng konting leeway. At saka nakita natin sa US, even yung mga baksinado, binibigyan ng tinatawag nating raffle. And even dito sa atin, nakikita natin may mga LGUs tayo na binibigyan ng motivation, na binibigyan ng ayuda yung mga ibang mga citizens na nagbabakuna. Sa ngayon, nakikita natin na sa IATF, we are considering na bigyan ng some sort of opening up restrictions to those people that will be vaccinated. Especially yung quarantine protocols natin when they return from abroad. Okay, next question, Yusek Rocky. So po dyan Jenaline Kabiling, do they have to stay home and wait until half of adult Filipinos are vaccinated? When will the national government start issuing uniform and digital vaccine cards for safe mobility? Kayo. Si Secretary Duque siguro. Yung pong inyong tanong, pag-aaralan po ito ng ating vaccine expert panel and technical advisory group of experts kung ano pa ang pwede pong mga luwagan na mga restrictions. Kasi ang pakay po natin sa bandang huli ay talagang mas magkaroon po ng increased mobility ang mga tao pong mga nakakumpleto na ng kanilang mga bakuna. Ganun pa man, hindi rin natin pwedeng isang tabi ang mga napatunayan ng epektibong pamamaraan katulad ng face shield, face mask, social distancing. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang ating paalala na hindi komo kayo'y nabakunahan na, ay pwede na kayo magtanggal nitong mga karagdagan proteksyon na ito po kinakailangan ituloy natin dahil hindi pa rin po sapat ang datos para sabihin natin na kapag ka nabakunahan ng isang tao, ay talagang hindi na po siya pwedeng mahawaan at makapanghawa pa. Sa kasalukuyan, kinakalap pa rin po natin ang mga karagdagan datos. Ang lahat po ng ating mga eksperto sa ngayon, araw-araw po, ay kanilang minomonitor ang mga developments patungkol po sa nangyayaring bakunahan, lalo na po sa mga bansa na ang kanila pong coverage ay more than 50% na.
So dito po, makakaaral tayo ng mga leksyon.